Good morning, guys. Naririnig nyo ba ako, guys? Sana naririnig nyo ako, no? So, good afternoon, guys, from Alberta, Canada. So, ayan ang ating daanan. Pasok na tayo sa work, guys. So, weekend ngayon, talagang tahimik. Kahit naman weekdays, tahimik pa rin, guys. Pero ayan ang ating nasira yung tripod ko, guys. And then bumili ako ng magnetic, yung magnet na nasira na naman yung paa. So bumili rin ako ng medyo heavy duty. Tingnan natin kung maganda yon. So right now, yan guys, lakad tayo. Alam nyo guys, ang maganda dito sa bagong nalipatan nating bahay, it's is yung maraming puno. Maganda to kapag yung ayan guys, so maganda yan kapag na siya, iskinita. Maliliit na iskinita, maliliit na daan. So ayan guys, may dahon na. Yan. May mga dahon na. Kasi spring na guys. So yan guys, oh. May dahon na guys. Ayan. Spring na. So yun. Sarap maglakad. Ganito, narinig niyo yung ibon. Sarap maglakad pag ganito lang guys. I hope mo makakollect tayo ng maraming memories sa natin, sa remaining months natin dito sa Canada, no? Makakollect tayo ng maraming memories, no? Sana guys. And yun. So lakad na tayo papasok. Ang cute guys, oh. Tingnan niyo. Diba? May na siya. Ayan. Ganda guys. So, looking forward na tayo sa summer, no? So, ayan guys, lakad na tayo papasok. So, alam nyo ba guys, may chika ako sa inyo. Mamaya tayo magchikahan guys sa journey ko kahapon. Sobrang stressful talaga. Pero, let's face it in positive side, in brighter side, no? Huwag natin siyang isipin na hindrance siya sa natin, sa pang-araw-araw natin na journey. Asan yun? Ang ingay nun, no? Pero hindi ko makita kung nasaan siya. Nasaan siya? Nasaan siya? Maingay siya eh. Ibon din yun eh. Aray ko. Yun. Ayun, nasaan siya? Hindi ko siya makita, guys. Hindi ko alam kung nasaan ay. So, yun. Tingnan niyo yung kakaibang pine tree, guys, oh. Nakakatakot yung itsura niya. Para siyang yung sa mga horror movies. Yun, oh. So, yan. Lakad tayo, guys. Pasok na tayo. Ang dami nang nakikitang green, guys. Sabi ko sa inyo, ang bilis lang yan. Siguro 2 weeks from now, talagang yan, mag-bloom na talaga sila. Ano to guys? May garage sale? Ay. Oh yeah. Garage sale ba? Garage sale ata yan guys. Oh. Ayan oh. Ayan. Nag-garage sale siguro siya. Oh yeah, garage sale nga oh. 9 a.m. to 8 p.m. Oh yeah. Ganun dito kasi guys kapag yung mag-declutter ka ng mga gamit. Tapos ayaw mo naman siya i-donate kasi syempre gusto mo rin ng income. Yun, pwede mo siyang itinda, then mag-post ka lang sa
sa front yard mo ng garage sale, ganitong ganito. Then, ilabas mo lang sa garage mo yung mga gamit na ititinda mo. Yun, 9 a.m. to 8 p.m. siya. So, mostly, mga damit lang ng lalaki. Cap, sapatos, rubber shoes. Yeah. Ayaw niyang i-donate, bibenta niya. Ukay. Ukay ba? Kaya yung mga ukay dito guys, mga bago pa, magagandang klase pa. Kasi, personalized talaga na, alam niyo yun, mga hindi na nila ginagamit, then, sort nila, and then, donate nila sa donation center, no? Yun yung dito. Kaya yung mga nakuha nating mga damit ng bata, yung mga gamit, yung mga shower curtain, bago pa guys. Kasi talagang ang ganda nung sasakyan guys, oh. Hala, ang dami. Siguro mga nagpaparento. Guys, tingnan nyo, ang ganda. Ang ganda ng sasakyan guys. Oh, ang ganda ay. Yung pala, plate number, kailangan nating i-edit yun guys, no? So, ayun. Pasok na tayo. Medyo malayo lang ang lakad talaga dito sa bago nating nilipatan. Pero, in terms of environment and treatment, yes. It's good. Positive. Positive. Yes. Mabait yung may-ari. And then, sabi niya, okay lang na magluto ng yun, ganon, daing tuyo. Ay, bumili tayo. Bumili tayo ng tuyo, danggit, pusit, dilis. Sabi niya, ako nga nagluto din ng isda. Kasi, Pilipino tayo eh. Hindi natin maiaalis yun. Oh, guys, opportunity mo na to. Ayun, bumili ng tuyo, danggit, pusit, dilis. Oh, di ba? Then, malapit lang yung Filipino store, guys. Pupuntahan natin yun one time. Then, syempre, magpaalam tayo sa may-ari. Mukhang mabait naman yung may-ari dun eh. Paalam tayo kung pwede nating i-vlog. Guys, tingnan nyo, oh. Ayan guys, patunay na. May spring na. Di ba? Patunay na every season has to be end. Then may panibagong season. Parang sa buhay natin, once na paano ko ba sasabihin guys? Yung every stage sa buhay natin may kanya-kanyang stages, may kanya-kanyang chapter. So, every chapter of our life is beautiful and has its own beauty. So, see you guys later. Tatawid na ako. Dito tayo sa Bath and Body Works, guys. Hello. Blooming fruit. Fresh musk. Saan ang tester? Try vanilla coffee. Ay, ayoko masyado siyang matamis guys. Titingin tayo ng sabi yung try me niya. Hindi ko gusto guys. Into the Night, maganda rin to eh. Into the Night. Parang meron ako neto. Meron akong hinahanap guys, yung ano ba yun, yung Bridgerton Always Forever ba yun? Parang wala na, Always Forever. Ay, ito mabango to eh. Platinum, asan yung perfume niyan?
Wala. Into the Stars. Meron ba akong Into the Stars champagne? Wala siyang perfume. Tingnan natin yung hanggang hindi yan. I want to see the Japanese. Yeah. Ito mabango to guys eh. Parang hindi ko makuha yung amoy. Parang hindi ganito yung amoy ko nung before guys. So, lipat tayo no. Butterfly. Check natin guys no. Yeah, gusto ko to. Butterfly. Hindi eh. Tingnan natin. Sorry, excuse me. Sorry. Ano to? Asan yung ano neto? Saan yung green? Wala na. Wala nang body mist. So, ito ang nakuha ko. And ito, trusted ko na tong amoy na to guys. So, kukunin natin to. Yung Always Forever, wala. And then, itong nagustuhan natin na Gingham Fresh, wala na rin siya guys, sold out na. So, ayan, wala na tayong ano, yun talaga maganda, mabango, kasi fresh. Pero, I don't think na, ano, tingnan natin. Iba yung pagka-fresh nung green, tsaka yung pink, iba din ang amoy. Wait guys, tingnan natin. Yung pink, yeah, I can take the pink po. Pero yung green talaga gusto ko guys, pero wala. So hanap pa tayo, kuha lang tayo ng 4. Sweetest song, hindi ko ano. Yung platinum maganda rin eh. Mabango rin to, Sweetest Song. Pero hindi ko siya type guys. Hindi siya pang age natin. Ayan, ayan. Tingin-tingin na kayo guys, oh. Parang 3 lang ang mabibili natin guys. Okay lang, pang gamit lang naman natin guys. Mga sabon-sabon na to. And for men, wala na. Ang plano ko, kumuha na lang ng maliit na ganito para lang ma-check natin talaga. Kasi bestseller siya guys. Out of stock na siya. Siya lang ang nakita kong out of stock. So, kuha lang tayo ng isang maliit no. Kasi mabango talaga siya. Mabango talaga siya guys. Hindi siya nakakasawang amoy. So, kuha lang ako ng isang maliit na ganito. Mini spray. Mini perfume spray. Oh! All full size Miss Body Spray. May 10.
So, kung isang piraso, okay. So, let's go. Bayad na tayo, guys. Ang dami. Ang haba ng pila, guys. One eternity later. Lang dito sa Dollarama, guys, ito lang ang bibilhin natin. So, ikot-ikot muna tayo since may time pa tayo, no? He's sad because you're not getting him more stuff. And you're doing me left. You're sad. And then, ano pa bang mabibili natin, guys? Bawal tayo mag-hoarding, guys. Kasi tayo ay, ano na, lalayas na ng Canada, no? Ano ba bang ano natin? Kailangan natin sa, ano yun lang naman, guys. Ito lang ang kailangan ko for now. And, nakabili na ako ng wipes. Panglinis-linis ng alikabok sa ano. Dapat pala ang binili ko yung Lysol, no? Kasi ito $1 lang. Yung Lysol kasi $3 eh. So, okay na yan. Ayan, mga ano, gamit ng bata, guys, oh. Dito, ano bang ano natin, mabibili natin dito. Dito, mga, ano, delata. Walang holiday. Ay, merong holiday, guys. Holiday. Kailangan natin yan. Holiday para pangkain-kain. Pero, naku, lakas makataba kasi, guys. So, dito tayo, guys. Yan. Diba? Ikot-ikot lang tayo. Wala gaanong tao ngayon, guys. Kasi, for sure, yung mga tao nag-spend time with their families. Kasi nga, Mother's Day. So, mamaya pa yan, guys. Kasi alas 12 pa lang. 11 o'clock ang open ng mall. So, medyo mga 1:30, 2 o'clock ang dami ng tao. Dito muna tayo, guys. Akong bibilin dyan. Dito tayo. Oh yeah, wait. Yung gusto kong bilhin na halaman. Tingnan natin kung meron. Ito, guys, yung ganito, oh. Ganda, no? Kala mo tunay. Yan. Meron bang ganito dyan sa Pilipinas? Comment down below, guys. Kasi ang ganda niya talaga. Refreshing. Pag nakita nyo yung room ko ngayon, ang ganda niya. Pero yung mga ganyan common, meron yan sa Pinas. Hindi ko lang alam kung merong ganito, yung magagandang paso. Like green, gray. Yan. Pero gusto ko yun, guys. Pati ito, guys. So, ito. Kala mo tunay, no? Diba? Yung mga ganyan. Magkano to? $4. Pwede na, no, guys? So, yung dito naman, guys, mga panglinis, laundry, detergents, strip. So, ito, guys, ginagamit to para, I think ito yung panglinis ata ng ano, panglinis, para hindi mag-static yung ano, yung sa ano, sa washing, sa dryer dito. Ito ata yun. And then, ayan. Ito lang naman yan, guys, eh. Ito lang. Ito dapat pala yung binili ko, guys. Ito, oh. 75. Hindi, okay na rin yun. Kasi $1 lang yun. 1.75 lang yun. Ito, $3. Oh, diba? Yan. Dito tayo. Excuse me, dear. So, yan lang. Ito lang ang kailangan natin, guys. So, magbayad na tayo. So, start. Welcome. Please scan your first item. Yeah. 25. Then, no bag. And then, Insert cash or select. cash. Cash lang tayo, guys. Kasi, ano lang yun, $1.30. Meron tayong coins dito, eh. So, gamitin lang natin yung coins natin, no? $1.30. 125 na 125. Yeah. 125 and 30. Thank you for shopping at Dollarama.
Yan, 00. Let's go sa go. Please take your receipt. Thank you for shopping at Dollarama. Thank you for shopping at Dollarama. Let's go. Pasok na tayo, guys. So, ito yung Galaxyland, guys. Ganyan lang ang ano nila. Ang amusement area nila dito. Yan. Diyan, masaya na sila dyan, guys. Galaxy Treats. Yan. Yan. Ayan. Ayan, guys. Monopoly. Yan. Okay. Let's go. Pasok na tayo, guys. 6 hours later. So, ayan. Hi guys. So, happy Mother's Day sa lahat ng nanay. Sa lahat ng nanay dyan sa buong mundo, guys. Sa mga kaibigan ko, sa mga kamag-anak, sa mga relatives, sa mga happy Mother's Day, guys. Sa lahat ng nanay sa buong mundo. Dagdagan na naman ng okasyon na sa mga kapwa ko TFW na hindi natin kasama yung natin, yung anak natin, no. So, yun. Pero lalaban lang tayo, guys, no. So, right now, magpapahinga lang muna ako dito. Uupo lang ako, guys, kasi talagang stress. Sorry. Namumula yung ilong ko, guys, kasi masakit siya, guys. Hindi ko alam kung bakit. So, yun. Upo muna tayo, mag-reflect tayo sa maghapon natin. Actually, marami akong ikukwento sa inyo, guys. Kahapon, sa mga nangyari kahapon, sobrang stress. Hindi ko alam kung paano ko umpisahan kasi baka sabihin nyo, nega-nega na naman yung yung natin ngayon. Pero documentation lang naman kasi to ng journey ko dito sa sa Canada. So umpisahan ko na, guys, no. Mailabas ko man lang ba yung nararamdaman ko. So kahapon kasi, guys, yan. Kahapon kasi, guys, bumisita yung yung owner. Kasi pupunta siya ng wait lang, guys. British Columbia. Pupunta siya ng British Columbia. So madadaanan niya ang Alberta. So ayan, given naman talaga na may masasabi yung owner sa bawat isa sa setup ng store, sa standards, sa Yes. Naintindihan natin yan kasi sa hinabahaba ng experience natin, talagang meron at meron yan. Kasi syempre, di ba, hindi naman siya guys, hindi siya magsasalita or magko-correct or mag-feedback ng ikakapahamak ng business niya. So, yung mga feedback na sinasabi niya, guys, is para sa ikakaganda ng business niya, para sa improvement, para sa growth ng business niya, and we understand that, di ba? Ang kaya lang itong ang kasama ko, guys, pati tuloy yung part-timer namin nagrereklamo kasi ang term na ginamit ng part-timer namin is hinaharas siya. Hindi hinaharas kasi sa atin, guys, di ba, pag narinig na hinaharas ng parang binabastos, ganon, hindi. Verbal harassment ang ginagawa sa kanya kasi nga, may way kasi talaga dapat ng pakikipag-usap sa empleyado kasi hindi mo sila servant, employee sila, and tao sila na may pakiramdam. So you have to talk to them in a nice way, in a professional way, kasi nasa tayo, workplace tayo, 'di ba? Wala tayo sa bahay. Yeah, that's the real point. So, ayun nga, yun nga, kinausap nga kami, wala,
Basag. Basag talaga siya, girl. Oh, basag talaga. Uy. Oh, basag talaga. Yeah. So, ayun guys. Guys, nasira. Basag yung ano, yung tempered glass natin. Sira. So, yun guys. Hoping na hindi natamaan. Kasi kung natamaan yung LCD, di ba guys, ano yan? Hindi okay ang screen natin. So, yun. Balik na tayo sa pinag-uusapan natin, guys. Kasi talagang gusto kong ikwento sa inyo. Gusto kong i-document yung journey ko. Sabi ko nga, kahit na hindi maganda yung experience ko, mostly hindi talaga maganda, guys. Kasi talagang hindi ko alam kung bakit. Pero normal yun, guys, no? Sa trabaho natin. Normal yun, guys, no? Na talagang meron at meron na, anong tawag doon, chaos or struggle sa trabaho natin. So, ayun guys, sinabi niya sa akin Friday night na mag-visit ang owner. So, sa akin okay lang din. So, regular hour ng regular schedule ko kasi hindi naman niya ako sinabihan in advance. So, hindi niya ako pinapasok ng maaga, guys, 'di ba? And then, nung siguro around 12:30 kasi kung hindi ka nag-message sa akin ng umaga, so kumbaga hindi ko i-expect na kailangan kong pumasok ng maaga. So, syempre, normal routine natin, kakain, then try natin mag-nap kasi nga mag-work tayo ng hapon. So, try natin mag-nap, then gising na lang ulit ng lunch. And then, so, syempre hindi ako tumitingin sa phone ko kasi wala siyang sinabi. Sinabihan ko naman na siya na ahead of time, sabihan mo ko if ever na kailangan mo akong pumasok kasi tao rin naman ako. May mga itinerary ako, may mga kailangan akong gawin personal. So yun, ang ginawa niya guys, nagsabi na naman siya ng around 12:30. Pero hindi niya kasi alam na lumipat ako ng bahay na medyo mas malayo yung distance sa workplace. So, 12:30, nabasa ko siguro nasa na guys, 1:35 kasi paligo na ako nun. Yeah. So sabi ko, bakit hindi mo ako sinabihan kahapon, kagabi, na minessage mo na akong pupunta siya. So, dapat ahead of time, may plan ka na para maging smooth yung schedule, yung operations, may plano ka na. Hindi ko alam. Tapos, okay na, sabi ko, hindi rin maganda yung pakiramdam ko kasi guys, yung balakang ko masakit. Sabi ko, medyo ko ng lower back ko talagang masakit. And then yung so gusto ko pa kahit papaano isang oras makapagpahinga pa ako, 'di ba? Kasi expected ko ang schedule ko is 3:30. So pinapapasok niya ako ng 2:30. And then syempre hindi ko na kaya kasi 1 hour na lang. Hindi pa ako nakakapag-ready. So, yung distance ng bahay ko medyo malayo na. So, alam kong kukulangin talaga. So, yun. Masok ako 3 o'clock, guys. Past 3. Hindi naman ako tinanong ng owner. Pero tinanong siya, bakit hindi niya kayang pumasok ng maaga? Kasi late kong sinabi sa kanya. Bakit late mong sinabi sa kanya? Hindi na siya nakasagot. So, ayun na nga. So, ang sa akin, problema mo na yun. Ang sama problema mo na yun. Hindi. Decision making talaga guys. Though kinausap talaga ako ng employer na sabi niya, I believe na yun nga sa background ko malaki ang potential. Malaki ang potential mo in terms of management. Pero siya is trainer siya.
Hello. Siya is trainer siya. So, ang kailangan mo lang matutunan sa kanya is yung standards. Standards talaga. Pero in terms of management responsibility, alam kong ikaw ang right candidate para hawakan ng Alberta. Ginagawa ko naman talaga guys kaya lang siya nga guys, sabay ganun. Hindi. Parang dumating kasi na ako sa point guys na ayoko na. Parang burnout. Hindi ko alam kung burnout tong nararamdaman ko dito sa work ko. Kasi, talaga guys, parang hindi siya walang appreciation sa bawat isa. Ang kanya, tenuity ang nila dito. So kung tenured ka, safe ka, parang yun nga. Pero pag bago ka, wala kang boses. Kailangan mo lang sumunod ng sumunod. Which is ayoko yung ganun guys. Ayoko talaga yung ganun guys kasi meron kasing mga may mga pangit silang culture dito sa sa company namin kaya hindi ko gusto. Kahit na nakikitaan nila ako ng potential or ng no. Hindi ko gusto yung ganito ka-toxic na company. Ayokong siraan man pero real talk lang tayo guys. Real talk lang talaga na ang hirap magtrabaho na kahit kung ako ilagay ko, ako manager, tapos kailangan kong i-monitor yung mga staff ko time to time, kailangan kong kahit na wala ako sa duty, kailangan ko silang silipin sa CCTV ko yung pinagagawa nila. It's not a kind of leadership. It's not a kind of leadership, guys. And yun nga yung sinabi rin sa akin ng owner na hindi mo sila kailangan i-train. Kasi good people, parang ganun. You're dealing with the minors, you're dealing with the young adults. So kailangan mo talaga silang i-guide. Kailangan kahit saang company, kahit saang malalaking company ka mapunta, kailangan mo talagang i-guide kahit may edad na yan, basta bago siya sa company, kailangan mo talagang i-guide yan, guys. Hindi yung sasabihin mo na alam na nila ang ginagawa nila, ganito, ganyan. No. Yun yung hindi ko maagrihan, guys. Kaya nung ganun na yung sinasabi ng owner sa harap namin, parang yes na lang ako ng yes kasi ayoko na rin ng discussions, ayoko na rin ayoko na rin ng anong tawag dun, guys, yung magkaroon pa ng argumento sa so yun, nag-ano yung customer na ang tawag doon ay yung customer, yung part-timer namin na guys, na nakikita ko na nga sa itsura niya na parang na siya, uncomfortable na siya sa ginagawa nung kasama ko. So parang ang ginawa ko na lang, niloko ko na lang na English please, kasi nandun sila sa likuran ko na tapos English please, tapos yun, nagsabi na lang siya na hindi, kasi sinasabihan ko siya ng ganito, ganito. Okay, tapos meeting lang ako, tapos binigay ko na yung order ng customer para lang hindi ma-demoralized yung bata. So yun guys, ang daming nangyari. So
ngayon, nag-extend kami ng oras ng serving sa customer kasi ang gusto ng akin okay lang. Okay lang kung tatlo kami, ganyan, tatlo kami. Okay lang sa akin, pero yung mag-isa lang ako, weekend, hindi ako mag-extend ng ganun ang tambak yung trabaho ko, guys. So, yun lang, guys. I think mahaba na tong video na to. Magpapaalam na ako dito. See you tomorrow. Yeah, see you tomorrow sa video natin ng buhay. And ayun lang, positive lang tayo, guys, no, kahit may mga ganyang tao talaga na sisirain talaga yung peace of mind natin. Yan talaga yun na ko dito, napatunayan ko dito sa Canada, guys. Kapag may taong sumisira ng peace of mind mo, let go, walk away. Yun lang talaga. Kung hindi lang talaga ako naaawa sa kanya kasi pag umalis ako sa work, guys, ang kasama namin puro part-timer, tapos hindi mo pa maasahan na sa schedule availability nila. So ako lang talaga, nandun pa ako sa point na kaya ko pang pagbigyan, pero pag napagod na talaga ako na intindihin dahil sa pagbabackfight niya para lang maging safe siya sa katamaran niyang yan, simpleng masakit lang ang ulo, gusto nang umuwi ng maaga, simpleng masakit lang ang tiyan, guys. Hindi na siya papasok, ako ang papapasukin niya. Alam niyo yun, hindi niya naiisip yun, guys, eh. Ang iniisip lang niya na maging safe siya kahit na ayan, nakikita naman ng employer, ay ng boss, yung mga niya, yung mga flaws niya, yung mga niya, pagkakamali niya. Kaya hindi ako talaga mag-aano sa kanya. Kaya yun. So ngayon, hanggang dito na lang, guys, talaga kasi medyo mahaba na tong chika-chika natin, no? Masyadong mahaba na yung pag-complain na naman natin sa trabaho natin, no? So, see you on the next one, guys. Bye-bye.